Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo sa isang event, 21st Cerebral Palsy Awareness and Protection Week. Kasama po natin isa po sa mga participant at ano pong pangalan natin, sir? Ako po si Ramon Apilado. Ano po ang kaganapan na nangyayari dito po sa event? Nagsi-celebrate po tayo ng Cerebral Palsy Awareness Week. So, nandito po tayo ngayon. Isa sa mga activities yung paglalaro ng boccia. Kasi ang boccia ay isang laro para sa mga taong may cerebral palsy. Kaya nandito lahat ng mga sektor ng may kapansanan, most especially yung mga may cerebral palsy. Okay po. Paano po ninyo nalalampasan ang mga hamon na dala ng cerebral palsy sa inyong pang-araw-araw na buhay? Actually, sa akin, wala naman akong cerebral palsy, pero yung laro kasing cerebral palsy, boccia, rather, ang boccia ay hindi lang laro para sa may mga cerebral palsy, kundi pwede rin ito sa mga may taong may neuromuscular conditions. So, kagaya sa amin ni Mitch, ako, may limb girdle muscular dystrophy ako, and then si Mitch naman ay may Charcot-Marie-Tooth disease. Pero, yung pagkakaiba ng aming kapansanan, we support ang mga taong may cerebral palsy kasi parehas din kaming may mga kapansanan, and yung sports na boccia ay aming ina-advocate din para maging aware ang ating komunidad, ang ating bansa na ang mga taong may cerebral palsy ay may sports, at ito yon yung boccia. Ano po ang pangunahing mensahe or takeaway na nais ninyong maiwan na sa mga dadalo at sa komunidad? Sa mga dadalo at mga nandito ngayon sa event ng Cerebral Palsy Awareness Week, ang pagkakaroon ng kapansanan ay hindi hadlang sa mga ginagawa natin o sa mga nais nating gawin. So kagaya ng mga nandito ngayon na may cerebral palsy, nandito tayo para magkaroon ng awareness ang mga tao na may sports ang bawat kapansanan. Kagaya nga ng cerebral palsy, nandito ang boccia. Ganon din yung disability namin ni Mitch na kasama ko ngayon. Hindi man cerebral palsy yung aming kapansanan, ay sinusuportahan namin ang bawat isa. Lalong-lalo na ngayon, we are celebrating the Cerebral Palsy Awareness Week. So, come and join us, everyone, sa mga nanonood sa atin ngayon. Please do advocate also for persons with disabilities, especially yung mga may anak sa atin na may mga kapansanan, especially yung cerebral palsy. It's not the end na ang pagkakaroon ng cerebral palsy. Maraming chances pa yan, kagaya ng sports na ito, ang boccia. Alright, thank you po. At narito rin po ang isa nating kasama. Ma'am, pangalan niyo po at ano pong masasabi niyo sa event na nagaganap sa araw na to? Hello po. Ako nga pala si Michelle Fernandez at yung nagaganap po na ito na boccia tournament ay yearly po ito na ginaganap. Ito ay para sa mga, especially sa mga cerebral palsy, at pwede rin pong mag-join ang mga katulad namin na may neuromuscular condition. So, masasabi ko po na patuloy po tayong lumahok yung mga taong may kapansanan na cerebral palsy. Ito po yung tamang sports para sa atin. At in-encourage ko po yung mga PWDs na lumabas tayo, especially dun sa mga family na may mga anak. Ilabas po natin yung mga mga anak natin para makapag-join sa ganitong event at sa sports, at maaring pwede natin tong recreational activities, at who knows, pwede po tayong sumali sa international na competition. Wow, ayan po. Maraming salamat po, sir. Ma'am, ayan lamang po ang ating maibabahagi sa araw na ito. Balik sa inyo.